Ngayon naman, mga kapatid, ay pakikinggan din natin ang isa pa sa ating ustad o tagapagturo rin, no, ng Islam dito sa Pangasinan. Ang ating kasama lagi sa larangan ng da'wa. Symposium man yan, street da'wa man yan, family da'wa man yan, o kahit anong klaseng da'wa. Ano, sa Muslim man o hindi Muslim. Ano po? So, ang ating ustad ay nagtrabaho din po sa Islamic Center sa Saudi Arabia. At yung kanilang trabaho doon ay tagapagpalaganap po ng Islam. So, sila rin ay nag-aaral sa Islamic Center. Okay? And then, pag uwi ng Pilipinas, ito pa rin yung kanilang ginagawa. Magda'wa, magturo sa mga Muslim, tapos maghanap buhay sa bukid. Okay? Tapos kahit gaano ka-busy to, kahit nagtatanim pa yan, kung tatawagin natin na may mga Islamic event, talaga na mga full support at gumagawa ng paraan para maipakita yung kanilang suporta. Alhamdulillah. So ating tatawagin upang magbigay rin sa atin ng paalala ang ating butihing ustad, si Ustad Abdul Wali Kakatyan. Takbir! Allahu Akbar. Bismillah. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khairan ya Ustaz, Masya Allah. Actually, hindi ko akalain dahil may ginagawa ako, no? So, bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa asahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nung una ay pasalamatan ko ang ating dakilang tagapaglikhang Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay pinahintulutan niya na makarating dito upang magsama-sama at matunghayan ang napakagandang ganito na pangyayari na kung saan ito ay bihirang-bihira na nangyayari dito sa Pangasinan, na kung saan ay makikita natin ang pamilya o ang anak ng mga kapatirang Muslim ay tunay na nagpapahalaga sa pagsasaliksik ng kaalaman. Ano po? So, of course, pasalamatan din po natin ang pamunuan ng Masjid An-Nur na kung saan tunay na napakasipag at ikangay sincero sa kanilang gawain upang magkaroon ng tamang kaalaman ang jamaah ng Pozo Rubio, Pangasinan. And of course, sa atin pong lahat ng mga magulang na nandirito, na kung saan, kung hindi po sa inyo pong suporta sa mga anak ninyo, palagay ko hindi mangyayari ang ganito na programa. At yung suporta ninyo sa jamaah ng Imbalbalatong, ng Masjid An-Nur, Imbalbalatong, ano, at of course sa atin pong mga bulilit, mga brothers and sisters, ano, no, na kinikilala o tinatawag natin na nare-recognize sa araw na ito, ay mubarak sa inyong lahat, mga kapatid, ano. So mashallah, hindi ko man po naabutan ng kumpleto ang mensahe ng ating Sheikh Hamud, ay ramdam ko at naunawaan ko yung kanyang ipinaalala at ipinayo po sa inyo. Kaya bilang maiksing pagpapaalala muna sa aking sarili at sa atin po mga anak na nagtapos ngayon, ay nawa sa pagsasaliksik natin ng kaalaman at pagkakaroon natin ng kaalaman, nawa ay gamitin natin ito sa landas o tunga sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin sanang gagamitin ito upang tayo ay magmalaki na tayo ay nakakahigit sa sino man. No. Gamitin sana natin ito na kaalaman upang higit na magpagpakumbaba at higit na mas marami pang mga buto o ika nga ay mga sisibol sa pamamagitan ng inyong kaalaman na naibahagi sa kanila o maibabahagi sa kanila. Tandaan po natin, mga kapatid, ano, itong hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam ko na nabagit na ito ni Sheikh kanina, na kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
talabul ilm faridatum ala kulli muslim. Ang pagsasaliksik ng kaalaman, ito ay inuobliga sa lahat ng mga Muslim. Ibig sabihin, Muslim na lalaki, babae, bata man o matanda. So lahat tayo ay inobliga ng Propeta Muhammad SAW na magsaliksik ng kaalaman upang maisabuhay natin ng tama ang ating pananampalataya. Nga lang, dalawang bagay ang magiging benepisyo nito. Ang pagkakaroon ng kaalaman na ito'y gagamitin mo isa sa buhay mo ng tamang Islam, at ang pagkakaroon ng kaalaman upang maging mas mataas ka sa iyong pag-aakala sa iyong sarili. Waliyadu billah. Kaya sana ilayo tayo ng Allah SWT na matulad sa mga iba na nagkaroon ng kaalaman na kung saan ginawa nila ito na naging mapagmataas sila. Pangalawa, tandaan natin, katulad ng sinabi ni rin ng ating Sheikh kanina, ng pagkakaroon ng kaalaman sa isang hadith na ito'y hindi katulad sa mga walang kaalaman. Na inilintulad dito ng Propeta Muhammad SAW ng mayroong kaalaman ay katulad ng isang buwan na maliwanag na siyang umiilaw sa kadiliman ng gabi. Allahu Akbar. Pero binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sinabi niya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilman darajat. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na iniaangat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalagayan niyaong mga tao na nagkaroon ng kaalaman. Sino sila? Sila na tunay na nagsunog ng kanilang kilay. Sila na nagsakripisyo upang makamit ang kaalaman na yun. Iniaangat sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kalagayan nila. Iniaangat ang kanilang antas. Ibig sabihin sila ay pinararangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya mga anak, nawa ay pahalagahan ninyo ang kaalaman na nakuha ninyo mula sa inyong mga ngaral. At bilang panghuli, katulad ng sinabi ko kanina, na nawa ay gamitin ninyo ang inyong kaalaman sa tama upang maisabuhay ng tama ang pananampalatayang Islam. Si Sheikh o si Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, siya ay kinilala. Hanggang ngayon, nung nag-aaral ako at nagtuturo sa Saudi, sa Islamic Center sa Jubail Dawah and Guidance Center, palagi ang narinig yung manhaj, ginagamit ang manhaj ni Imam Ahmad bin Hanbal. Mula noong siya ay nabubuhay pa, kilalang kilala na. Ang kanyang mga aklat ay kilalang kilala. Subalit hindi siya kilala ng personal. Naglakbay siya. Hanggang sa kanyang paglalakbay, inabutan siya ng gabi. At siya ay natulog sa isang moske. Nung nakita ito ng Haris, yung tagapamahala, ibig sabihin katiwala doon sa masjid, pinalayas ito. Sabi nung Haris na yun, nung katiwala na yun, lumabas po kayo, umalis po kayo kasi bawal matulog sa loob ng masjid. Isang sikat, isang kilalang Sheikh, alim, Imam Ahmad bin Hanbal. Pinalayas siya nung Haris, nung katiwala, at lumabas si Imam Ahmad bin Hanbal. Doon sa pintuan, mula doon sa masjid, pumunta siya doon, parang diyan sa gilid lamang ng masjid, at doon siya natulog. Nung nakita na naman nung Haris na yon, nung katiwala na yon, sabi nang umalis ka dyan bawal, pinagkukuha ang kanyang mga gamit at itinapon doon sa gilid ng kalsada. Allahu Akbar. Isang maalam sa Islam, isang scholar sa Islam, pero mayroon ba siyang pagmamalaki? Ako si Ahmad bin Hanbal. Wala. Bagkus, siya ay tumalima, umalis, pumunta, kinuha doon yung mga gamit doon sa gilid ng kalsada at doon na lamang siya nanatili. Subalit nadaanan siya ng isang beaker
ng isang panadiro. Sabi niya, Assalamualaikum. Halika, pumunta ka sa bahay at doon ka magpalipas ng gabi. Allahu Akbar. Dahil nakita nitong panadiro na ito ang isang taong estranghero na nandoon lamang na nakaupo sa gilid ng kalsada dahil ito'y Muslim, inanyayahan niya ito sa loob ng kanyang bahay at doon magpalipas ng gabi. Subalit, sabi ng panadiro na yun, Ya Sheikh, hindi niya kilala. Dito na kayo, mahiga kayo dyan, at ako ay gagawa ng tinapay. Napansin ni Imam Ahmad bin Hanbal na habang nagmamasa ng tinapay yung panadiro na yon, ang kanyang bibig ay gumagalaw, nagdidikir, bumibigkas ng astagfirullah. Palagian siyang nag-iistighfar, istighfar. Hanggang sa kinamagahan, tinanong ni Imam Ahmad bin Hanbal ang bikir. Sabi ni Imam Ahmad bin Hanbal, napansin ko kagabi na ang iyong bibig ay palaging bumubuka at gumagalaw. Ano ba ang iyong binibigkas? Sheikh, ako po ay bumibigkas ng istighfar. Astagfirullah. Gaano katagal na binibigkas mo ito? Matagal na po. At ano naman ang benepisyo nito sa iyo? Lahat ng aking hiningi kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ibinigay niya. Maliban na lamang ang isa. Allahu Akbar. Makinig kayo mga bata. Sabi ni Imam Ahmad bin Hanbal, ano naman ang isa na yaon? Ang makita ko, ang isang sikat na scholar na kung saan sa kanya ako kumukuha ng mga kaalaman, si Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Napakatagal ko nang hinihingi na makita ko siya. Subalit hindi ito pinagkakalob sa akin. Sabi ni Imam Ahmad bin Hanbal, wallahi, sabi niya, hindi lamang ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala si Imam Ahmad bin Hanbal, binigay pa niya, pinasok pa niya sa iyong pintuan ng bahay. Ako, si Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Ang aral na makukuha natin dito, mga kapatid, ay kung paano magpakumbaba ang isang alim. Kaya sana, sa mga kaalaman na nakuha ninyo, nawa ay gamitin ninyo ito na pagsasanay sa inyong mga sarili upang sa ganun higit tayong mapagpakumbaba. Hindi kailangan na maging sikat tayo para makilala na ikaw ay nakapag-aral sa Islam. Kaya nawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam at ang mga magulang, pinasasalamatan ko po kayo dahil imbes na mag-focus doon sa mga Western knowledge, ay hinayaan ninyo, sinuportahan ninyo ang mga bata na itong mga anak ninyo na matuto sa Islam. Nawa mga sisters and brothers, nawa ay palakihin natin sila na magiging mabuting mga bata at nawa sila yung magiging sheikh sa darating na araw. So hanggang dito na lamang. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. So, syukran wa jazakallahu khairan po Ustad Abdul Waris sa inyong napakagandang mensahe. Ano po? Patungkol sa pagsasaliksik ng kaalaman at sa pagiging mapagpakumbaba. Yan ang isa sa mga resulta o mabuting dulot ng natututo sa Islam. Kapag natututo, insyaAllah, ay nagiging mas lalong mapagpakumbaba.